married now. Pwede mo nang gawin ang mga bagay na gusto mo. Malamig na sabi ni Kaito sa kanyang asawa. Malamig ka pa rin, sabi ni Katana at napailing. Bilis namang magbago ng feelings mo sa akin. I don't have time for love, sagot ni Kaitos. Napasimangot si Katana. Aalis ako bukas palipad ng US. Aasikasuhin ko ang underground namin doon. Siguro mga 3 taon ako bago makabalik. Tumango lang si Kaitos na inaayos ang kanyang polo. Ang cold mo. Parang hindi ka gigil na gigil habang nag-honeymoon tayo kanina. Napasimangot si Katana at dinampot ang mga damit niya. Parang hindi sumisigaw ng, "More, Katana." "Shut up." Masungit na sabi ni Kaitos. "Shut up mo mukha mo." Masungit din na tugon ni Katana. "Uuwi na ako sa amin at mag-aayos ng gamit. Pupunta na lang ako dun mamaya pagkatapos kong ayusin ang gagawin ko sa underground," sagot ni Kaitos. "Take care." Ay, ganun lang? Wala man lang, "Hatid na kita asawa ko," o di kaya, "I love you wife." Wala man lang pa ganun? Ano pang purpose ng pagiging mag-asawa natin? Napahinto sa pagsasalita ang babae nang halikan siya ni Kaitos. "Take care, wife. Hindi kita maihahatid dahil mahuhuli na ako. I love you." Yan, happy na? Labag na labag sa loob ah. Napasimangot si Katana. Kikiligin na sana siya kaso na-cancel dahil sa ugaling meron ng asawa niya. Inirapan ni Katana ang asawa bago siya lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaandar. Nang makarating siya sa mansyon ng kanyang mga magulang, ay bumaba siya at pumasok sa loob ng bahay. "How's your night with your husband?" Salubong sa kanya ng ina. "Masaya," sagot naman niya. "May video ko ng honeymoon namin. Gusto niyo mapanood?" "Katana." Saway ng ama niya sa kanya. "Ayan ka na naman ah." "Why? Ayaw mo ba makita kung gaano ka-wild ang anak mo?" Ngumisi si Katana. "Joke lang, daddy. Palagi kang ganyan. Umayos kang bata ka." Anyway, pupunta pala akong US bukas. Alam na rin ni Kaitos at wala man lang siyang kontra. Sabi ni Katana. "Ayusin ko lang mga gamit ko. Bye-bye, lovers." Nag-flying kiss si Katana sa kanyang mga magulang bago siya umakyat patungong kwarto niya. Kinuha ni Katana ang kanyang malaking maleta na nasa ilalim ng kama. "Ang hirap kapag mafia ka," sabi ni Katana habang nag-iimpake. "Minsan, hinihiling ko na lang na maging hotdog ako. Tipong tamang tayo lang sa ref habang naninigas." Pagkatapos mag-impake ni Katana ay naligo naman siya dahil ang baho ng amoy niya. Patalong na upo si Katana sa kanyang kama at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang asawa at ilang ring lamang ay sumagot na ito. "Katana, nasa meeting ako. Lahat ng mga tauhan ko ay nakatingin sa akin." Bungad nito sa kanya. "So sino pipiliin mo? Ako o yung mga tauhan mo?" Tanong niya sa asawa. "Pagkatapos mo akong paguring kagabi, babaliwalain mo ako ngayon?" "Katana, your voice is too loud." Sita sa kanya ng asawa. Kahit hindi naka-loudspeak, naririnig ka nila. "Sorry naman." Napangisi ang dalaga at nagbibitok. "Kaitos, can you bring me some food? Gutom na ako eh." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Kaitos. "Fine, just give me 30 minutes, Katana." "Okay, I love you." Pinatay ni Katana ang tawag. Parang batang napatawa siya at nagpagulong-gulong sa kanyang kama. Gustong-gusto niya talagang pinipikon si Kaitos. Ang cute-cute kasi nito at sumusunod pa rin sa mga gusto niya kahit halatang inis na inis. Sa kakatulala ni Katana, hindi niya namalayang nakatulog siya. Sa kabilang banda naman ay si Kaitos na may dalang pizza, donut at milk tea. "Si Katana po."
Tanong nito sa mga magulang ng asawa. Nasa taas. Mukhang ininis ka na naman ni Katana. As always po. Sagot ni Kaitos at napahinga ng malalim. Akyatin ko lang po. Umakyat si Kaitos patungong kwarto ng kanyang asawa. Hindi na siya kumatok at basta na lamang pumasok. Natigilan siya na makitang natutulog ang kanyang asawa at humihilig pa. Really? Napahinga ng malalim si Kaitos bago ibinaba ang kanyang mga hawak. Nilapitan niya ang asawa at inayos ang pagkakahiga nito. Naupo si Kaitos sa sofa na nasa kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. Binasa niya lang ang update ng kanyang mga tauhan tungkol sa pinapagawa niya habang kumakain siya ng donut. Nang matapos si Kaitos, nilapitan niya ang laptop ng dalaga at binuksan. Napangiti siya nang makitang mukha nilang dalawa ang wallpaper nito. Nanonood kang kababalaghan sa laptop ko? Napalingon si Kaitos sa kanyang asawa. Masama yan ha? Gising ka na. Kaswal na sabi ni Kaitos at pinatay ang laptop nito. Dinalhan kita ng pagkain pero tinulugan mo lang ako. Pinagod mo ako kagabi eh. Nakangising sagot ni Katana bago kunin at kainin yung pizza. Kanina ka pa? Medyo. Sagot ni Kaitos at tinabihan siya. Pinusod ng lalaki ang mahaba niyang buhok. Anong oras ang flight mo bukas? Ihahatid na kita. 4 a.m. Carry mo ba? Akala ko marami kang ginagawa. Dito ako matutulog mamaya. Ihahatid kita bukas. Total, ilang taon pa bago kita makita ulit. Pabebe pa kunwari, mahal din naman ako. Sabi ni Katana at hinigop yung milk tea. Tatawagan naman kita. Kung may oras, uuwi-uwi rin ako. Pupuntahan kita kapag ayos na ang lahat. Sabi ni Kaitos. Wag na. Alam ko namang kailangan mo pambantayan ng kapatid mong si Candy. Habang nasa US ako, hahanap din ako ng lead tungkol kay Charlotte. Ngumiti si Kaitos at yumakap sa bewang niya. Thank you. Natigil ang lambingan ng dalawa nang tumunog ang cellphone ni Kaitos. Kinuha ni Kaitos ang telepono niya at sinagot ang tawag. Mukhang kailangan ka sa underground mo. Sige na, bumalik ka na. Dahil mabait ka ngayon, hindi kita aasarin. I'll be back later. Sabi ni Kaitos at dinampian siya ng halik sa labi. What do you want for snack? Ngumisi si Katana. Isang order ng Kaitos Vermilion? Ngumisi rin si Kaitos sa kanya. Noted, Mrs. Vermilion. Nang makaalis si Kaitos, ay inubos muna ni Katana yung pagkaing dala nito bago siya bumaba. Nadatnan niya ang kanyang mga magulang na mukhang paalis. Saan po kayo pupunta? Gagala lang. May date kami. Huwag kang sumama at baka maistorbo mo kaming dalawa. Sagot ng kanyang ina. Hindi naman ako sasama. Grabe kasi kayo maglandian ni Daddy. Nakasimangot na sabi ni Katana. Hindi na siya pinansin ng mga magulang at basta na lamang umalis. Dumiretso naman si Katana sa kusina at nangalkal ng lulutuin. Balak niya ipagluto ang kanyang asawa. Naisipan ni Katana na magluto ng adobo kahit hindi siya sigurado kung paano magluto ng ganon. Pagkatapos magluto, ay napangiwi na lamang siya dahil sa itsura ng niluto niya. Tinikman niya yon at halos masuka siya dahil sa sama ng lasa nun. Hindi masarap. Baka barilin ako ni Kaitos kapag natikman niya to. Basta na lang iniwan ni Katana ang niluto niya doon at tumambay na lang sa sala. Ilang oras siyang nanood bago dumating si Kaitos. It's dinner time. Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. What do you want for dinner? Ikaw nang bahala. Nagtungo si Kaitos sa kusina. Naalala ni Katana ang niluto niya kaya mabilis siyang tumayo at tumakbo papasok sa kusina. Kaso huli na. Natikman na ni Kaitos ang adobong pamatay na niluto niya. Ikaw nagluto nito? Tanong ni Kaitos at nakangusong tumango siya. Na sobrahan lang sa halo kaya nadurog yung manok. Na sobrahan lang din sa toyo kaya maalat. Aayusin ko na lang to. Hindi na. Ako na mag-aayos ng niluto mo.
Edible pa ba yan? Baka sumamatcha natin. Hindi naman to panis. Sagot ni Kaitos bago simulang i-recook ang niluto niya. Ilang saglit lang ay natapos na si Kaitos. Adobo pa rin naman yung niluto ni Kaitos. Mas matino nga lang tingnan kahit durog yung manok. Sarap! Sabi ni Katana habang maganang kumakain. Ang galing mong magluto. Don't worry, mag-aaral din ako magluto sa US. Hindi pwedeng ako palagi yung pinagluluto mo. Matututo ka ba na hindi nasusunog ang kusina? Tanong sa kanya ng lalaki. Napasimangot si Katana. Kaya ko, huwag mo naman ako minamaliit. Napangisi lamang si Kaitos at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay si Kaitos ang nagligpit. Si Katana naman ay dumiretso sa ref at kinuha ang yogurt niyang favorite. Lakas kong kumain pero ang sexy ko. Sabi ni Katana at nagmodel pa. Nang matapos si Kaitos, ay dumiretso na ang dalawa sa kwarto. Naupo si Katana sa kama, si Kaitos naman ay binuksan ng TV. Anong nangyari kanina sa underground? Pang-uusisa ni Katana. Wala naman. Sagot ni Kaitos at napahinga ng malalim. Pero papalitan ko na ang bantay ni Candy dahil umalis ito. Ang sarap sa pukin minsan ng kapatid ko. Bata pa kasi si Candy kaya intindihin mo. Balang araw makakahanap din niya ng katapat. Balak niya magtayo ng isang butik. Papayagan ko lang kapag naayos na ang gusot ko sa mga fuentes. Siguradong may malaking plano na naman ng mga siraulong yun. Ayokong pati si Candy mawala sa akin. Malakas si Candy. Siguradong kaya niya ang sarili niya. Aalis na ako bukas. Hindi mo ba ako mamimiss? Of course I'll miss you. Malambing na sabi ni Kaitos at niyakap siya mula sa likuran. Mukha lang ako walang pake pero mahal na mahal kita. You don't know how much I'm happy when we married. Ewan ko sa'yo, para ka kasing robot. Robot na clingy. Hindi sumagot si Kaitos at lalo lamang naging clingy sa kanya. Nakadalawang movie ang dalawa bago sila magdesisyong matulog. 2:00 pa lang ng madaling araw ay nakagayak na si Katana. Nagpaalam siya saglit sa mga magulang bago sila umalis ni Kaitos. Inaantok pa ako, sabi ni Katana habang nasa sasakyan. Huwag ka nang tumuloy, sabi ni Kaitos sa kanya. Hindi pwede. Sus, mamimiss mo lang ako eh. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako maghahanap na iba doon. Alam ko masyado mo akong mahal at patay na patay ka sa akin. Lakas ng hangin mo ah. Nakangiwing sabi ni Katana. Pero totoo naman yung sinabi mo. Kaso, ikaw ang mas patay na patay sa akin. Nang makarating sa airport, ay bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Si Kaitos ang may dala ng mga gamit ni Katana. Inasikaso nila ang mga gagawin bago sila dumiretso sa waiting area. Hintayin kita makaalis bago ako umalis, sabi ni Kaitos sa tinakbayan siya. Gusto mo sumama muna ako sa'yo? 1 week ako doon kung sakali. Wag na. Alam ko marami ka pang iniintindi. Tatawag na lang ako sa'yo kapag nakarating na ako doon. At saka, dadalawin mo naman ako, di ba? Aha. Baka bukas nga, kumakatok na ako sa pintuan mo eh. Natawa si Katana. Grabe naman yung pagkahumaling mo sa akin kung ganon. Naghintay pa saglit ang dalawa bago nila marinig ang flight ni Katana. Tumayo si Katana at hinawakan ng kanyang dalawang maleta. I'll go now. Bawal babae ah. Ingat ka sa pag-uwi mo. I love you. Tumayo si Kaitos at hinalikan siya sa labi. Take care there. Tumawag ka kaagad kapag nakalapag ka na. I love you so much, Katana. Hinalikan ni Katana ang asawa bago niya ito tuluyang talikuran. Dumiretso sa eroplano at naupo. Napahinga na lang ng malalim si Katana habang nakatingin sa bintana ng eroplano. Buti na lamang at maliit ang bintana. Dahil kung hindi, baka tumalon siya dahil sa pagkamis sa kanyang asawa. Sunugin ko na lang kaya yung underground namin sa US. Natawa na lang ang babae sa kanyang inisip bago mapailing.
Para kay Katana, ang bilis lumipas ng oras. Namalayan niya na lang na 3 buwan na siya sa US. Sabi ko mangga? Singhal niya sa kaibigang si Carson. Mangga ba yan? Bakit ba ako nagpapakahirap sa paglilihim mo? Singhal sa kanya pabalik ng lalaki. Sabihin mo na lang kasi kay Kaitos. May hinaharap na problema si Kaitos ngayon. At saka, gusto ko siyang i-surprise. Tinagwaan ng anak Loki version. 3 buwan na siyang sa US. Nadalaw pa siya ni Kaitos na ilang beses pero binand niya na ito nang malaman niyang buntis siya sa anak nila. Medyo inis ang asawa niya pero wala naman itong magawa. Kahit kasi ito, hindi kaya ang access ni Katana. Kaya ako ang namomroblema. Napairap si Carson. Si Carson ay pinsan ni Kaitos. Gulo niyong mag-asawa? Lumayas ka na lang, Carson, at ihanap mo ako ng mangga. Kapag wala kang nahanap dito, umuwi ka ng Pilipinas. Napahinga ng malalim ang lalaking si Carson bago lumabas ng bahay niya. Tumunog naman ang cellphone ni Katana. Napangiti siya nang makitang gustong makipag-video call ng kanyang asawa. Hi! Masayang bati niya rito nang masagot ang tawag. How's your day, my handsome husband? Gusto kitang puntahan. Katana, bakit ayaw mo ako papuntahin sa'yo? May nangyari ba? Or, you're in love with someone else now? May dahilan ako at wala akong lalaki. Bilang patunay, magsisend ako sa'yo mamaya ng sexy body ko. Katana, mababaliw na ako dito. Yung pinapapunta kong spy sa'yo hindi na nakakabalik. Inis na sabi ng kanyang asawa. Nasaan sila? Nagtatrabaho na sila sa akin. Sagot ni Katana at malawak ng ngumiti. See you sa mga susunod na taon, Kaitos. Wala akong lalaki dito. Hindi ko na kailangan pa ng ibang lalaki. Katana, alam ko may tinatago ka sa akin. Malamig na sabi ni Kaitos. Nag-iilusyon ka lang. Kamusta na ang tinatrabaho mo dyan? Ayun. Nakuha na naman ng mga fuentes ang dapat sa amin. I can't focus with the trial. Let them be. Hayaan mo sila magsaya ngayon. Pagbalik ko, siguradong luluha sila. Anong pinaplano mo? Tanong ng kanyang asawa. Maging maganda habang buhay. Pagbalik ko dyan, lalo ka mahuhulog sa akin. Come on, Katana. Don't change the topic. Kailangan kita makita ngayon. I badly want to hug you. Kung alam mo lang kung gaano rin kita gustong panggigilan. Sabi ni Katana at natawa. Katana! Napalingon si Katana sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Carson. Is that Carson? Kunot noong tanong ni Kaitos. Katana, bakit nandyan yan? Wala kaming relasyon. May pag-uusapan lang kami. I love you! Nag-flying kiss si Katana sa asawa at mabilis na pinatay ang tawag. Tinoob niya ang cellphone bago lingunin si Carson at samaan ang tingin. Hindi ka ba marunong makiramdam? Kapag may inisip na masama si Kaitos, tatamaan ka sa akin. Alam mo namang silos na silos sa'yo yun. Well, I'm handsome. Ito na yung mangga mo. Nakangising sabi ni Carson. Sa lubong ang kilay na kinuha ni Katana ang mangga kay Carson. Huwag mo akong simangutan. Dapat lang maasar ang asawa mo. Hindi pwedeng ako lang naaasar sa'yo. Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko? Bukod dito, sa paghahanap ng mangga ko. Oks na. Sabi ni Carson at nag-thumbs up. Hintay ka na lang ng resulta. Tumango si Katana. Pwede ka nang umalis. Ayoko mag-isipan na masama si Kaitos. Pshh! Di kita type, no? Sabi ni Carson. Kung noon patay na patay ako sa'yo, hindi na ngayon. May iba na akong pinopormahan. Tas di ka naman magugustuhan. Sabi ni Katana at malakas na tumawa. Pangit. Singhal sa kanya ni Carson bago ito lumabas. Napailing lamang si Katana bago tumayo. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Binalatan niya muna ang mangga na binili ni Carson. Hiniwa niya yon ng maliit bago budburan ng bagoong. Heaven! Paungol na sabi ni Katana at maganang kumain.
Ito na ang matagal na pinapangarap ng baby ko. Dinala ni Katana ang kinakain niya sa kanyang kwarto. Naupo siya sa upuan at hinarap ang kanyang laptop. Napangisi si Katana nang makitang nag-email sa kanya si Caliber Scotch. Ngunit ang ngisi ni Katana ay nawala nang makitang tinanggihan nito ang alok niya. Ang kapal naman ng mukha niya. Inis at naiiyak na sabi ni Katana. Tinanggihan niya ako? Pwes, ipapakita ko sa kanya kung paano talaga ako magalit. Kinain na lang ni Katana ang mangga niya habang naglalabas ng sama ng loob. Naiinis siya dahil ang sama ng ugali ni Caliber Scotch. Kailangan niya kasi si Caliber Scotch para mapabagsak ang mga fuentes. Ang mga Scotch kasi ang number 1 sa underground ng Pilipinas at ibang panig ng mundo. Ito agad ang gusto niyang maging kaanib para mapabagsak ang mga fuentes. Ayaw na niyang pumili pa ng mahina. Pagkatapos kumain ni Katana ay napadighay na lamang siya. Lumabas siya ng bahay niya at sumakay ng kotse. Kailangan niyang pumunta sa underground nila para makausap ang ibang boses kagaya niya. May sumusunod pa, sabi ni Katana habang nakatingin sa side mirror ng kotse niya. Binilisan niya ang andar ng sasakyan at tinawagan si Carson. Ano na naman? Singhal nito sa kanya. Katana, nasa heaven ako ngayon. Kahit nasa impyerno ka, wala akong pakialam. Dadaan ako sa madalas kong daanan. May sumusunod sa akin. Kaya bilisan mo para maabutan mo ko. Bakit ka kasi lumabas? Narinig niya ang yabag ni Carson mula sa kabilang linya. Papatayin ako ni Kaitos kapag may nangyari sa'yo. Lagot na nga ako dun dahil tinago ko ang pagbubuntis mo eh. Kaya nga bilisan mo na. Sabi ni Katana at kinuha ang baril niya. Ikaw rin, pamangkin mo itong nasa tiyan ko. Nakikita na kita. Sabi ni Carson mula sa kabilang linya. Actually, sobrang lapit lang ng lokasyon mo. Kaya mabilis ako. Umiba ka agad ng direksyon. Magkita tayo sa unang kanto at magpalit ng sasakyan. Ay, Captain. Sagot ni Katana. Biglang lumiko si Katana sa unang kanto. Hindi iyon inaasahan ng mga nakasunod sa kanya, kaya dumiretso ang mga ito. Nakita ni Katana ang sasakyan ni Carson at si Carson na nakasandal sa kanyang sasakyan. Dumiretso ka sa underground nyo, susunod ako. Sabi ni Carson at sumakay ng sasakyan niya. Sumakay naman si Katana sa sasakyan ni Carson. Laking pasasalamat ng babae dahil ligtas siyang nakarating sa underground. Sa kabilang banda naman ay si Kaitos na hindi maipinta ang muka at halos durugin na ang target na binabaril. Ang mga tauhan niya nakatingin lamang sa kanya at parang takot ang mga itong kausapin siya. Carson! Galit na sabi ni Kaitos at gigil na binaril ang target sa harap niya. Ano nangyari kay boss? Bulong ng isang tauhan ni Kaitos. Banned sa US. Hindi mapuntahan si Ma'am Katana. Bakit kaya? Baka may lalaki na si Ma'am Katana. Napahinto ang tatlo sa pag-uusap nang may umakbay sa kanila mula sa likuran. Walang lalaki si Ma'am Katana. Bumalik na lang kayo sa trabaho niyo kung ayaw niyo maging target ni Sir Kaitos. Mabilis na umalis sa mga tauhan ni Kaitos sa shooting room. Ang init ng dugo mo ngayon ah. Sabi ng lalaking umakbay sa mga tauhan ni Kaitos at nilapitan siya. I don't have time for you, Nico. I'm not in the mood. Sagot ni Kaitos at gigil na binaril ang nahuhuling target. Buisit. Chill. Natatawang sabi ni Nico. Inom na lang tayo. Locate Carson. Sana mali ang iniisip ko na nasa US siya kasama si Katana. Ano naman kung magkasama sila? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Sa pinsan ko ang hindi. Alam mo naman noon kung gaano siya kapatay na patay sa asawa ko. Chill lang bro. Ano naman kung patay na patay pa rin siya sa asawa mo? Sa tingin mo ba papatulan siya ni Katana? Baka nakakalimutan mo kung gaano kapatay na patay sa iyo ang asawa mo. Napahinga ng malalim si Kaitos at napaupo na lamang sa lapag. Ba't kailangan niya akong i-ban sa US?
Pakiramdam ko mamamatay ako sa ginagawa ni Katana. Magtiwala ka lang sa asawa mo, sabi ni Nico at tinabihan nito. Kapag ganito ang takbo ng isip ng asawa mo, siguradong may malaking pinaplano siya. Napahinga muli ng malalim si Kaitos bago tumayo. Thanks bro, tawagan ko na lang ang asawa ko. Lumabas ng shooting room si Kaitos at dumiretso sa office niya. Binuksan niya ang laptop niya at nag-request ng FaceTime sa kanyang asawa. Ilang saglit lang sumagot naman si Katana. Miss mo ako? Tanong nito at napatawa. Kumusta ka? I love you. Alam ko kung bakit ka naglalambing. Yes, nandito si Carson sa US kasama ko dahil may mga tinatrabaho kami. Kaitos, huwag mong pagsilosan ng pinsan mo dahil umiibig na to sa iba. At saka, alam mo naman ikaw lang ang mahal ko, di ba? Nakangusong sabi ni Katana at kumagat sa mangga. Kaitos, may inaasikaso lang talaga akong importante. Ayokong sabihin sa'yo dahil alam ko sasabihin mong tigilan ko to. You can tell me anything, Katana. Promise, I won't be mad. And pigs can fly. Nakangising sabi ni Katana. Pag uwi ko, siguradong sasaya ang buhay mo. Umuwi ka na. Dito ka na lang sa tabi ko, Katana. Hindi pa pwede. May panty naman ako dyan sa closet. Amoy-amoyin mo na lang kapag nalulungkot ka. Pabirong hirit ni Katana. Hindi makakatulong yun. Mas lalo lang kitang namimiss. Di manguha ka muna ng ibang babae dyan. Mangabit ka muna habang wala ako. Pabirong sabi ulit ni Katana. Are you sure about that? Pakikisakay ni Kaito sa biro ng asawa. Oo naman. Basta ba, nakahanda na ang divorce paper natin eh. Natawa si Kaitos. As if naman mangangabit ako. Tsaka na ako mangangabit kapag dalawa ka na sa mundo. Buti na lang pala at wala akong kambal. Kamusta pala si mommy dyan? Minsan, dalaw-dalawin mo sila ah. Baka kasi pagbalik ko may kapatid na ako. Pinuntahan ko sila noong anniversary nila. Magkaaway pa yung dalawa. Pero napag-ayos ko na rin. Nakalimutan ni daddy ang anniversary nilang dalawa. Palagi naman eh. Matanda na kasi si daddy kaya ganun. Bumukas ang pinto ng office ni Kaito sa underground at pumasok si Candy. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Kaito sa kapatid. Kausap ko ang ate Katana mo. Lumitaw sa camera si Candy at kumaway sa asawa ng kanyang kapatid. Hello po ate, I miss you so much po. Hello Candy, ang ganda-ganda mo na lalo. Sabi ni Katana dito. Nag-resign na pala yung bantay ko. Nagpunta ako dito para sabihan ka Kuya Kaitos. Napahinga ng malalim si Kaitos. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Hihintayin ko na naman ulit na may mag-inquire bilang bantay mo. Sa ngayon, ako muna ang magiging bantay mo. May bantay ako ipapadala para kay Candy. Mabait yung bantay na yon. Siguradong magkakasundo sila ni Candy. Kaso, mukhang mapapatagal pa. Dahil pihikan din to. Siguro mga taon ko pa bago siya mapapayag. Ayos lang. Mas mabuting ako muna bantay nitong si Candy para maging mabait. Sabi ni Kaitos. Ate Katana, ayaw ko maging bantay si kuya. Palagi niya na lang ako inaaway. Parang batang sumbong ni Candy sa babae. Masyado siyang malupit sa akin. Hindi ako makakaparty nito. Natawa si Katana. Para din naman yun sa ikabubuti mo. Kaya makinig ka na lang sa kuya mo. Napahikab si Katana. Kaitos, tatawag na lang ako mamaya ah. Inaantok na ako. Okay. Magpahinga ka mabuti. I love you. Mahal din kita. Nakangiting pinatay ni Katana ang laptop niya. Nahiga siya sa sofa bed na nasa office niya at doon natulog. Pagkalipas ng 4 na taon, Mrs. Vermilion, sabi ng kausap ni Katana. Mr. Caliber Scotch. Nakangiting sabi ni Katana at kinamayan ito. Finally, after long years pumayag ka rin sa deal ko. Napagod na ako sa kakulitan mo. Sagot ni Caliber. At saka, pinipilit na rin ako ni Popsy kaya wala na akong choice. Huwag ka nang pabebe.
may alitan kayo ng mga Vermilion pero konti lang naman yun. Mas malaki ang galit nyo sa mga Fuentes, di ba? Mas malaki ang posibilidad na mapabagsak natin sila kapag nagtulungan tayong dalawa. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan ang anak ng mga Fuentes. Yun lang. Gusto mong mapabagsak ang mga Fuentes pero gusto mong bantayan ko ang anak nila? Hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Are you for real? Naman! Basta may plano ako. At saka, ang ganda-ganda ng anak ng mga Fuentes. Kapag na-inlove ka dun, siguradong bonus na rin sa'yo. Hindi ako nakikipaglokohan dito. Ako rin. Sagot ni Katana. Si Mr. Campbell pala. Paki-assign sa pagbabantay sa kapatid ni Kaitos. Sa tingin ko kasi, siya ang bagay na magbantay kay Candy. Magsasalita sana si Caliber, pero natigilan siya nang may lumapit na batang lalaki kay Katana. Mismo si Mommy? Tanong ni Katana sa anak at kinandong ito. Sabi ko naman sa'yo, saglit lang, di ba? Mommy, nagugutom ako. Sabi ng batang lalaki at tumingin kay Caliber. Uy, Ninong! Ninong? Kumunot ang noo ni Caliber. Oo nga pala, kinuha kitang ninong niya. Nireject mo nga yung invitation pero sinulat pa rin kita. At saka, pumayag naman si Popsi mo. Pala desisyon ka pala sa buhay. Sabi ni Caliber sa babae. Medyo lang naman. At saka wag mo palang sasabihin kay Kaitos na may anak na kami ha. Surprise ko kasi ito sa kanya. Wala akong plano makipag-usap sa kanya. Sabi ni Caliber at tumayo. Aalis na ako. Babalitaan na lang kita sa mga balita tungkol sa magiging trabaho ko. Thank you. Thank you po. Sabi naman ng anak ni Katana. Dumukot ng 1,000 si Kaitos at inabot sa bata. Pala desisyon ng nanay mo. Kaya wala na ako magagawa kundi ang maging ninong mo. Ginulo ni Caliber ang buhok ng anak ni Katana bago siya tuluyang lumabas ng bahay ng babae. May pandagdag ka na sa alkansya mo. Sabi ni Katana sa anak. Bigatin po si Ninong. Kaso mukhang masungit. Ganon talagang itsura nun. Pero baby Caleb, huwag kang gagaya sa kanya. Bahala ka. Di ka magkakaroon ng asawa. Tumango naman ang batang si Caleb. Kain na po tayo. Gutom na po ako. Maghahanda lang ako ng pagkain. Ihulog mo muna yan sa alkansya mo para hindi mawala. Bumaba ang batang si Caleb mula sa pagkakakarga sa ina at tumakbo patungong kwarto. Si Katana naman ay nagtungo sa kusina para maghanda ng pagkain nila ng kanyang anak. Nang dumating ang kanyang anak ay naupo na sila at nagsimulang kumain. Kailan tayo uuwi po? Mommy, gusto ko na makilala si Daddy. Malapit na. Kapag nakita kayo ni Daddy mo, anong una mong sasabihin? Hello, tinago po ako sa'yo ni Mommy. Sagot ni Caleb at humagikgik. Natawa naman si Katana. Mukhang tinuturuan ka ng kabulastugan ni Carson ah. Opo. Sabi nga ni Tito Carson kapag malaki na raw po ako, isasama niya ako mang chicks. Hindi ko sinabi yan. Dumating ang lalaking pinag-uusapan nila mag-ina. Wala akong tinuturo dyan sa anak mo bukod sa pagiging mabuting tao. Alam ng lahat kung gaano ka kasamang tao. Sabi ni Katana kay Carson. Masama ba ako? Tanong ni Carson sa batang lalaki at tinabihan nito ng upo. Di ba mabait si Tito sa'yo? Lagi mo nga ako inaagawang pagkain po. Sagot ni Caleb at ngumuso. Tignan mo na. Sabi ni Katana at sinamaan ng tingin si Carson. Kapag nalaman ng ama niyan na inaasar mo ang anak niya, kawawa kang lalaki ka. Sisingilin ko ang ama niyan dahil naghirap din ako kahit wala naman akong pananagutan. Palagi mong iniistorbo ang pagmamahala namin ni Janine. Sus, ikaw, mahal ni Janine. Tumawa si Katana. Kapag talaga humingi ng tulong sa akin si Janine na itago ang pinagbubuntis niya, tutulungan ko siya. Marami pa naman akong access. Subukan mo lang, itatago ko sa iyo ang anak mo. Huwag mong dinadamay ang asawa ko sa mga kabaliwan mo. Nag-make face lamang si Katana sa lalaki. Nakikain na rin si Carson sa mag-ina, kaya ito ang pinaghugas ni Katana sa pinggan. Ganito pala kayo tumrato ng bisita?
Sabi ni Carson habang naghuhugas. Hindi ka naman po namin invite eh. Sagot ni Caleb at ngumuso. Manang-mana ka sa tatay mo. Sabi ni Carson at sumimangot. Alangan namang sa'yo magmana to. Totoo namang walang nag-imbita sa'yong pumunta dito eh. Bisita ka, hindi bisita. Magsama kayo mag-ina? Masungit na sabi ni Carson. Pagkatapos maghugas ni Carson ng plato, ay nagpaalam na itong umalis. Wala namang pakialam ang mag-ina at kumain lang ng ice cream. Mommy, mamaya punta tayo kila Tito Carson. Gusto ko pang bisitahin si Tito Janine. Mag-usap ulit kami ng baby sa tiyan niya. Mukhang gusto mo na ng kapatid ah. Sige, gagawa agad kami ng daddy mo kapag nakauwi na tayo. Pwede rin po ba akong gumawa ng baby? Inosenteng tanong ng batang lalaki. Oo naman nak. Kaso, tsaka na kapag malaki ka na at may trabaho. Text mo ang Tita Janine mo. Bubisitin na naman natin ngayon ng Tito Carson mo. Humagikgik si Caleb bago magtungo sa kwarto dahil nandoon ang cellphone nito. Sumunod naman si Katana sa anak. Sleep muna tayo, sabi ni Katana at sinarado ang kortina sa veranda. Pero nood muna tayo ng isang movie. Binuksan ni Katana ang TV. Moana ang pinili niyang panoorin dahil ito ang paborito ng kanyang anak. Mommy, kapag mataba pala ako para ako si Maui. Sabi ni Caleb. Long hair na curly si Caleb. Hindi pa ito pinagugupitan ni Katana dahil hindi pa naman nag-aaral ang anak. At saka, magandang gwapo kasi ang anak niya kapag long hair. Gusto mo bang tumaba? Tanong ni Katana sa anak at hinalikan nito sa pisngi. Medyo po, pero ayoko maging kamukha si Maui. Natawa na lang si Katana at pinanggigilan ng anak. Ilang sandali lamang, nakatulog ang mag-ina. Nang magising sila ay halos takip silim na. Pinatay ni Katana ang TV at nag-unat-unat. Masyadong napahaba ang tulog nila mag-ina. Pupunta tayo kila tita? Tanong ni Caleb. Baka bukas na. Gabi na. Napahaba kasi ang tulog nating dalawa eh. Natawa si Katana bago buhatin ng anak. Lumabas siya ng kwarto, buhat ang anak. Pababa na sana siya sa hagdan kaya lang natigilan siya nang may makita ng mga anino sa ibaba. Quiet. Bulong ni Katana sa anak. Nakuha ni Caleb ang gustong sabihin ng ina kaya tumahimik ito. Tinakpan din ito ang tenga niya at pumikit. Bumalik si Katana sa kwarto at kumuha ng baril. Kinuha niya ang kumot at tinali ang anak na buhat niya. Binuksan ni Katana ang veranda at nagsimulang bumaba doon. Nang makababa si Katana, ay agad siyang sumakay ng kotse at pinaandar yon. Mukhang naalarma ang mga pumasok sa bahay niya dahil lumabas sa mga ito at pinaputokan ang sasakyan niya. Mabuti na lamang at bulletproof ito. Mga panira ng mood. Mabilis na nag-drive si Katana. Si Caleb naman ay tahimik lang na nakatingin sa daan. Alam ni Caleb ang tungkol sa underground. Minsan nga, kasama pa ito ni Katana sa shooting room. Ang bata ay water gun ang gamit. Mommy, wala na sila. Saan po tayo pupunta? Kila tito mo. Sagot ni Katana at hinalikan sa ulo ang anak. Nang makarating ang mag-ina sa bahay nila Carson, ay agad silang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Anong meron? May nangyari ba? Salubong ang kilay na tanong ni Carson sa kanila. Pinasok kami ng mga kalaban. Sagot ni Katana at tinanggal yung pagkakatali ni Caleb sa kanya. Mabuti na lang at nakita ko agad. Mabuti at walang nangyari sa inyo. Sabi ng asawa ni Carson. Dito na muna kayo, mas safe kayo rito. Tita! Lumapit si Caleb sa babae at niyakap ang malaki nitong tiyan. Hello, baby! Nakilala mo ba? Seryosong tanong ni Carson kay Katana. Base sa tindig nila, mga Fuentes. Alagad sila ng mga Fuentes. Hayop ng mga Fuentes yun, parang aso kung makasunod. Aayusin ko na rin ang plano ko para sa kanila. Sa ngayon, wag muna kayong umuwi sa inyo. Mas mabuti ring makabalik agad tayo ng Pilipinas para safe. Tumangulang si Katana. Wala ba kayong pa-dinner dyan? Gutom na kami.
Sakto nga ang dating nyo dahil kakain na kami. Sabi ni Janine at hinaplos ang ulo ni Caleb. Doon na tayo sa hapag. Nagtungo sila sa hapag at nagsimulang kumain. Paabot nga nung saging. Utos ni Katana kay Carson. Nakasimangot namang sumunod si Carson. Janine, malapit ka na mga anak. Wala ka bang planong itago kay Carson ang anak yung dalawa? Ayaw mo akong gayahin? Katana. Sita ni Carson sa kanya. Gusto mo tawagan ko si Kaitos at ipaalam na may anak kayo? Ikaw, kung gusto mong mabaril ka ni Kaitos. Carson, inaaway mo na naman si Katana. Behave! Sita ni Janine sa asawa. Napahinga na lang ng malalim si Carson bago ipagbalat ng saging ang kanyang asawa. Pagkatapos nilang kumain, ay si Carson na nagligpit at naghugas kaya grabe ang sama ng mukha nito. Kanina ako yung pinaghugas kahit bisita ako. Tapos dito ako na naman. Puro ka reklamo. Sino mas gusto mo maghugas? Ako. Tanong sa kanya ni Janine. Hindi po. Joke lang yun, mahal. Huwag ka na magalit. Lakap pali. Doon tayo sa sala. Nakangising sabi ni Katana. Nagtungo sila sa sala. Tahimik lang si Caleb sa isang gilid habang kumakain ng chocolate. Balita ko nakuha mo na love the scotch. Nakangiting tanong ni Janine. Oo naman. Siguro tanggal angas niya kapag nalaman niya yung pamangkin ng Popsi niya ay asawa ng isang Vermilion. Alam ni Popsi. Si Kuya Caliber lang ang hindi. Tugon ni Janine at natawa. Okay lang yun. Hindi naman ako part ng mafia nila. Pinili kong hindi maging parte dahil hindi ko kaya. Pero sa huli, sa mafia rin pala ako babagsak. Janine, sabi ni Katana at hinawakan ang kamay ng babae. May oras pa para magbago ang isip mo. Kung ayaw mo kay Carson, magsabi ka lang. Natawa naman si Janine. Pasensya na, tuluyan na kasi ako nakuha ni Carson Naririnig kita. Lumitaw si Carson na nakasimangot. Huwag mo nga anuhin yung asawa ko at baka matauhan. Narinig mo naman. Kahit sira ulo ka, loyal na loyal siya sa'yo. Sabi ni Katana. Kapag talaga nakasama ko na si Kaitos, hinding-hindi ako hihiwalay sa kanya. Ako rin po. Gusto ko na makita si Daddy. Nagsasawa na po ako sa mukha ni Tito Natawa sila maliban kay Carson na lalong napasimangot na lang. Kapag lumabas itong anak ko, manda kayo sa akin. Sabi ni Carson at hinaplosan siya ng asawa. Gaganti ako sa pang-iinggit nito, lalo na sa inyong mag-ina. Dumila lang si Kale bago kumandong sa kanyang ina. Excited na ako makita si Daddy. Gawa po kayong kapatid ko Madamat po kasi si Tito sa baby niya Oo, 3 agad. Sagot ni Katana at hinalikan sa pisngi ang anak niya. Makikita ko na si Daddy! Masayang sabi ni Caleb habang nasa eroplano silang mag-ina. Huwag kang malikot. Saway ni Katana sa anak. Gusto mo bang mahulog? Kung mahuhulog po ako dun sa babaeng gusto ko. Hirit ng batang lalaki na ikinagulat ni Katana. Anong babaeng gusto? Anong pinagsasabi mong bata ka? Sa lubong ang kilay, natanong ni Katana sa anak. Narinig ko lang po yung kay Tito. Huwag ka naman stress po. Hindi ako mag-aasawa agad. Di pa nga po ako tuli Goods yan. Huwag mo nang pinakikinggan yung tito mo at baliw yun. Sabi ni Katana sa anak. Bunganga mo, parang wala kami sa likuran nyo Sabad ni Carson. Wala kaming naririnig. Sabi ni Katana bago yakapin ng anak at pumikit. Umalis sila ng 5 a.m. sa US at nakarating sila bandang 10:00 ng gabi sa airport. Siya ang maghatid sa inyo sa bahay. Sabi ni Carson at inakbayan ng isang lalaki. Hindi na ako makakasama dahil bukas sisimulan na namin ang pag-raid sa bahay ng mga Fuentes. Mag-iingat ka. Tumawag ka na lang mamaya. Sabi ni Janine sa asawa. I love you. Sabi ni Carson at hinalikan nito. Ingat kayo ni baby. Mag-text ka kapag nakauwi na kayo. Balitaan mo na lang ako. Sabi ni Katana na buhat ang anak na natutulog.
Sumakay sila Katana sa isang kotse at agad naman itong umandar at dumiretso sa bahay nila Carson. Bukas mo na ayusin ang gamit nyo, sabi ni Janine nang makarating sila sa bahay. Magpahinga na kayo dahil alam kong pagod kayo mag-ina. Pahinga ka na rin. Pahinga na kayo ni baby mo. Ngumiti si Katana bago pumasok sa isang kwarto. Maingat niyang inilapag ang anak sa kama. Pinalitan niya ito ng damit at hinubad ang sapatos nito. Sunod siyang nagpalit bago tabihan ng anak. Makikita mo na bukas ang daddy mo, sabi ni Katana at hinalikan sa ulo ang anak bago pumikit. Hindi alam ni Katana kung gaano sila katagal natulog ni Caleb. Nagising na lang siya dahil sa ingay. Daddy, marami po akong laruan sa US. Mamimili rin tayo ng laruan mo dito. Napalingon si Katana sa dalawang nagsasalita. Parang tumalo ng puso niya nang makita ang asawa na kandong ang kanilang anak. Hey, surprise? You silly woman, sabi ni Kaitos at ibinaba ang kanilang anak. Nilapitan nito si Katana at gigil na hinalikan sa labi. Teka, hindi pa ako nagtututbrush, sabi ni Katana at tinakpan ng kanyang bibig. So? Kaya ayaw mo pala akong papuntahin sa US? Gusto ko kasi may thrill. Natatawang sagot ni Katana. At saka, mas lalo kang hindi makakapag-focus sa mga fuentes kapag nalaman mong buntis ako. Siguradong nakabuntot ka na lang palagi sa akin. Sinabi sa akin ni Carson na lahat ng nangyayari ay pinlano mo, sabi ni Kaitos bago maupo sa tabi niya at kandungin si Caleb. Thanks for your help, wife. Alam mo bang, nahuhulog na yung dalawang bantay ng mga kapatid ko sa kanila? Napapalakpak si Katana. Sabi ko na nga ba eh. Katana, ang dami mong kasalanan sa akin. Mag-uusap tayo mamaya sa bahay. Napangisi si Katana bago sundutin ang tagiliran ng anak. Usap lang? Don't tease me, Katana. Siguradong magsisisi ka. Let's go home. Mag-drive-thru na lang tayo para sa lunch natin. Lunch na pala? Napakamot si Katana ng ulo bago tumayo. Kukuhanin ko mga maleta namin ni Caleb. Nasa kotse na. Tara na. Lumabas ang tatlo at buhat ni Kaito si Caleb at hawak ang kamay ng babae. Una na kami. Paalam ni Katana sa mag-asawang Carson at Janine. Ingat kayo ah. Magsasalita pa sana si Carson, kaya lang hindi natuloy dahil umalis na ang pamilya. Napasimangot na lang tuloy siya at napairap. Daddy, gusto ko pong chicken. Malambing na sabi ni Caleb sa ama. Tsaka yung fries po. Bibilihin lahat ni Daddy para sa'yo. Daddy, I want McFloat po. Panggagaya ni Katana sa anak. Please, Daddy. Call me Daddy later. Sagot ni Kaito sa kanya. Dumaan nga sila ng drive-thru bago sila dumiretso sa bahay ni Kaitos. Dumiretso ang tatlo sa kusina at doon kinain yung kanilang mga binili. Nasa ganon silang posisyon nang biglang pumasok ang kambal na kapatid ni Kaitos sa kusina. Ate Katana! Nilapitan ni Candy ang babae at niyakap. Kailan ka pa nakauwi? Kahapon. Marami akong pasalubong. Ibibigay ko mamaya kapag nakuha ko yung maleta namin sa kotse. Kumain na ba kayo? Marami itong binili namin. Kumain kayo. Oo nga pala, nandito na si Charlotte. Saad ni Candy sa kanya. Nilingon naman ni Katana si Charlotte na nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Charlotte, tara dito, maupo kayo at kumain. Lumapit naman doon si Charlotte. Naupo yung kambal at nagsimula ring kumain. Hindi mo na pala ako naabutan, no? Pagkausap ni Katana kay Charlotte. Ako si Katana, asawa ko ng kuya mo. Patay na patay sa akin yan. Yung bata naman ay anak namin ng kuya nyo, si Caleb. Anak? Gulat na tanong ni Candy. Oo, tinago ko sa kuya mo. Kaya nga, binan ko siya sa US eh. Hello po. Masaya po ako makilala kayo ni Caleb. Mukhang in love po sa inyo si kuya. Hindi ka nagkakamali. Nakangising sabi ni Katana at kinindatan si Kaitos na nakatingin sa kanya. So,
kamusta yung getting along niyo sa mga bantay niyo? Mabait po si Caliber, sabi ni Charlotte. Magpapakasal nga po kami. Okay naman si Wyatt, sabi lang ni Candy. Pagkatapos kumain, ay agad nilaro ng kambal si Caleb. Dumiretso naman si Katana sa kwarto dala yung maleta nila Caleb para mag-ayos ng gamit. Napahinto siya sa ginagawa nang may umakap sa kanya mula sa likuran. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako binand sa US. Gigil na bulong ni Kaito sa kanya. At si Carson pa talaga ang kasama mo, ha? Natawa si Katana at hinarap ito. Hindi mo lang alam kung gaano ko kagustong itumba ang pinsan mo. Ngumisi si Kaitos bago ilak ang pinto at isarado ang kortina sa veranda. Time for your punishment, Katana. Walang mangiistorbo sa ating dalawa. Ngumiti lang si Katana at buong pusong tinanggap ang halik ng asawa at buong pusong ibinigay ang kanyang sarili dito. Namiss niya rin ang bagay na to. I love you. Malambing na bulong ni Kaitos at hinalikan siya sa noo. Mahal din kita. Dahil pinagod mo ko, ikaw na ang mag-ayos ng gamit namin ni Caleb. Maliligo na ako dahil gusto kong fresh matulog. Tumayo si Katana at dumiretso sa banyo. Paglabas niya ng banyo, nandun na si Caleb at naglalambingan na ang mag-ama. Mommy, naglaro kami nila tita, sabi ni Caleb. Daddy, pwede po tayo mamasyal? Yes, kaso hindi makakasama ang mommy mo dahil pagod siya. Dito lang siya sa bahay para matulog. Okay lang po. Nagsasawa na rin naman po ako sa mukha ni mommy. Joke lang po. Mahal ko kaya si mommy. Maligo ka muna para hindi ka dugyutin, sabi ni Katana sa anak. Opo, sagot ni Caleb at pumasok ng banyo. Sabayan ko na siya, sabi ni Kaitos at hinalikan ng asawa sa labi. Mag-ipon ka ng maraming energy dahil may mamayang gabi pa. Natawa lang si Katana at napailing. Nagbihis si Katana bago handaan ang damit ng kanyang mag-ama. Nang makalabas ang mag-ama ng banyo, ay agad na nagbihis ang mga ito at nag-ayos. Naghahanda ang dalawa dahil first date nila ito. Pogi! Pogi po natin, Daddy. Kaya nga patay na patay ako sa daddy mo sabi ni Katana at humalik sa pisngi ng lalaki. Enjoy kayo doon, ha? Opo. Love you, Mommy. Uuwian ka na lang namin ng pasalubong. Love you, sabi ni Kaitos at humalik din sa kanya. Mahal ko rin kayo. Sige na, matutulog na ako. Nang makalabas ang mag-ama niya, ay agad siyang tumalon sa kama at natulog. Sa kabilang banda naman, ay ang mag-amang nasa sasakyan. Bawat gestures ni Kaitos ay talagang ginagaya ni Caleb. Wow! Maganda po sa Philippines, sabi ni Caleb habang nakatingin sa tanawin. Kahit mainit po, maganda naman. Magbabakasyon tayo sa beach para mas lalo mong ma-enjoy. Gusto ko po yun, sagot ni Caleb sa ama. Nang makarating sa mall, ay agad bumaba ang mag-ama at pumasok sa loob. Picture po tayo, first date natin to. Nagpicture naman ang mag-ama. Sa arcade sila nagtungo dahil busog pa naman sila. Daddy, madaya yung claw machine. Ubos na token ko, hindi pa ako nakakakuha. Ano bang gusto mo? Ikukuha kita. Itinuro ni Caleb ang parang cactus na stuffed toy. Naghulog si Kaitos ng token bago yun laruin. Wow, ang galing naman po ni daddy ko, sabi ni Caleb nang makuha ni Kaitos yung stuffed toy. First date ng mag-ama. Napalingon sila sa nagsalita. Bumungad sa kanila ang mag-asawang Carson at Janine. Dito ka na naman po? Nakangusong tanong ni Caleb sa lalaki. Wow, ganyan ka na. Parang hindi ako yung madalas mong kasama mag-mall dati. Nakasimangot na sabi ni Carson. Iniinggit mo ba ako? Kunot noong tanong ni Kaitos sa pinsan. Nainggit ka ba? Balik tanong naman ni Carson at mayabang nang umisi. Hindi. Kung ikaw lang kaiinggitan, hindi worth it. But, Carson, ikaw ito nangaasar tas ikaw ito mapipikon. May araw ka rin sa akin.
Banta ni Carson kay Kaitos. Pangit. Childish. Binuhat ni Kaitos ang anak. Be safe, Janine. Lalo na dyan sa asawa mong isip bata. Pigilan mo ko, susuntukin ko to. Ngumisi lang si Kaitos bago umalis doon, bitbit ang kanyang anak. Magkaaway po kayo ni Tito? Bad po ang mag-away, sabi ni Mommy. Hindi kami magkaaway. Ganun lang talaga kami. Masasanay ka rin sa amin kapag nagtagal. Okay po, sagot ni Caleb at malaking ngumiti. Nagtungo ang mag-ama sa bilihan ng mga damit. Binili ni Kaitos na maraming damit ang anak, pati si Katana ay binilhan na rin niya ng damit. Bumili rin siya ng family shirt. Sunod nagtungo ang dalawa sa bilihan ng mga laruan. Hinayaan ni Kaitos ang kanyang anak na kumuha lang ng gusto nito. Gusto niyang siya naman ang mang-spoil sa anak niya. Wow, dami na ako toys. Thank you po, Daddy. Nag-grocery na rin ang dalawa bago sila magdesisyong umuwi. Nang makarating sa bahay, ay nadatnan nila si Katana sa sala na nanonood kasama ang kambal. Ibang klase kayo mamasyal? Halos iuwi nyo na yung mall sabi ni Katana habang nakatingin sa mga dala nila. Meron din pang para sa'yo. Mami, marami po akong toys ngayon. Inaasahan ko na yan. Grabing pang spoil to Gusto ko lang makabawi sa anak natin. Ngayon ako babawi sa inyong dalawa, kahit ikaw may kasalanan. Natawa si Katana. Oo na po, nagpa-flashback ka na naman Ngumuso lang si Kaitos sa tinabihan siya. Kinalat naman ni Caleb ang mga laruan niya sa carpet at nagsimulang maglaro. Iligpit mo yan sabi ni Katana sa anak. Opo. Nakangiting sumandal si Katana sa asawa. Halos ilang taon din siyang nangulila sa asawa pero worth it naman dahil natapos na ang gulo at masaya ang lahat. Daddy, may nahuli akong isda. Tumatakbong, sabi ni Caleb sa ama. Nasa isang beach resort silang pamilya. Naghahanda ang mag-asawa ng kanilang tanghalian sa cottage. Si Caleb naman ay nasa tabing dagat at namumulot ng shell. San galing yan? Tanong ni Katana sa anak at kinuha ang dala nitong malaking isda. Nakuha ko po sa gilid ng dagat, gagawin ko pong pet. Pakawalan mo na lang, sabi ni Kaitos. May pamilya yan sa dagat, kawawa naman kung mawawalay siya sa pamilya niya. Sa bagay po, Mami, papakawalan ko na lang po siya. Kinuha ni Caleb ang isang isda at tumakbo ulit pabalik sa dagat. Grabe, may ganong side ka pala, maawain sa isda. Natawa lang si Kaitos at hinalikan siya sa labi. Pagkatapos nila maghanda ng pagkain, ay tinawag na nila si Caleb at nagsimula na silang kumain. Mami, sakay tayong bangka po. Tapos, mag-snorkeling tayo. Sige, magpapahinga tayo saglit tapos go na tayo. Okay po. Pagkatapos nilang kumain, ay tulong-tulong ang tatlo sa pagliligpit. Naupo sila sa cottage na matapos sila. Itim ko na? Sabi ni Caleb at tumawa. Mami, kapag talaga mataba po, kamukha ko si Maui. Natawa lang si Katana bago ayusin ang pagkakatali ng mahabang buhok ni Caleb. Nagpahinga pa saglit ang tatlo bago sila nagrenta ng bangka. Tuwang-tuwa si Caleb habang umaandar ang bangka. Huwag kang masyadong malikot, sabi ni Kaito sa anak. Tumawa lang si Caleb at yumakap sa kanilang dalawa ni Katana. Huminto ang sasakyan sa isang kuweba na malapit sa may falls. Bumaba sila Katana at pumasok sa loob ng kuweba. Careful, sabi ni Kaitos at inalalayan ng kanyang mag-ina. Lamig! Sabi ni Caleb na makalusong sa ibaba ng falls. Marunong lumango yan, sabi ni Katana kay Kaitos na hawak-hawak si Caleb. Kahit na, mas mabuting sigurado. May suot tayong life vest, uy. Magiging okay lang kami ni Caleb. Kahit halatang ayaw ni Kaitos na bitawan na mag-ina, ay wala na rin siyang nagawa. Memorable family bonding natin to. Thank you sa pa-vacation, Daddy. Sa kama mo lang ako pwedeng tawaging Daddy, sabi ni Kaitos at hinapit siya sa bewang. Katana, wag mo akong akitin dito. Masyado ka namang nagpapaakit, sabi ni Katana at hinalikan nito sa labi.
Nang magsawa sila dun sa kuweba, ay bumalik na sila sa beach resort. Dumiretso sila sa cottage at kinuha yung mga ginamit nila kanina bago sila dumiretso sa cabin nila. Naunang maligo si Katana at sumunod naman ang kanyang mag-ama. Pamilyang sunog. Sabi ni Katana habang nakatingin sa katawan nilang mag-aama. Mommy, gusto ko yung tattoo ni Daddy. Daddy, bakit po espada yung tattoo mo? That's Katana. Sinisimbolo niya ng mommy mo. Wow! Mommy, mahal na mahal ka ni Daddy. Pag malaki na po ako, magtatato rin po ako. Kahit hindi ako ipatato ng Daddy mo, mahal na mahal ako niyan. Diba, Kaitos? Oo. Let's sleep. Nahiga ang tatlo sa kama. Nasa gitna si Caleb at nakahawak sa kanyang mommy at daddy. Saya ko po. Complete na talaga family ko. Palagi na tayong kumpleto, sabi ni Katana. Natulog na masaya ang tatlo. Naunang magising si Kaitos, napangiti na lang siya habang nakatingin sa kanyang mag-ina. What a wonderful treasure, sabi ni Kaitos. Lumabas siya ng cabin para umorder ng hapunan nila. 1 order of chicken and seafood, sabi ni Kaitos sa kahera. Yung rice, 6 na order, and iced tea for drinks. Noted, sir. Nang maibigay yung order ni Kaitos ay bumalik na siya sa cabin. Gising na ang mag-ina niya at tulala ang mga ito. Daddy, hindi ako sinama. Daddy, gusto ko pang bonfire tas ihaw tayo marshmallow and hotdog. Kumain muna tayo. Gagawa ko mamaya ng bonfire. Kumain na ang tatlo at nang matapos sila, gumawa nga ng bonfire si Kaitos malapit sa dagat. Wow, ang ganda! Tinusok nila ang hotdog at marshmallow sa stick at saka ito itinapat sa ibabaw ng apoy. Daddy, kailan ako magkakaroon ng kapatid? Nagkatingin na naman si Kaitos at Katana. Bakit? Gusto mo na magkaroon ng kapatid? Mahilig yata sa bata ang anak mo. Excited yan masyado sa anak nila Janine at Carson eh. Darating din ng kapatid mo soon. Hintayin na lang natin. Sa ngayon, gusto muna naming i-treasure ang moment na ikaw muna ang baby namin. Gusto ko pa makabawi sa'yo. Pero mas masaya po kapag may kapatid ako. Gusto ko po mabuhat ng kapatid ko eh. Kalmahan mo lang, sabi ni Katana sa anak. Kapag may baby na si Mami, sasabihin ko sa'yo agad. Saglit pa silang nagtagal sa labas bago muling bumalik sa kanilang cabin. Naupo sila sa kama at nanood na lamang ng movie. Hindi na kita tataguan ng anak, sabi ni Katana sa asawa. Hindi na kita ibaban sa US. Hindi ko nahahayaang taguan mo ako ng anak. Gusto kong maranasan na alagaan ka habang buntis ka. Aba, grabe ako maglihi. Sure ka bang gusto mo? Halos murahin na nga ako ni Carson nun eh. Ibahin mo ako kay Carson. Hindi ako magagalit sa'yo. Kahit galing ibang bansa pa yung pinaglilihan mo, ibibigay ko. Ang init naman ng ulo. Hindi naman kita kinukumpara kay Carson. Natatawang sabi ni Katana. Pogi mo talaga, Daddy. Kinagat ni Kaitos ang tenga niya. Manda ka talaga sa akin mamaya. Can't wait. Mommy, hindi na kita love. Nakanguso at naiiyak na sabi ni Caleb sa ina. Hindi mo na ako love. Inaano kita? Bakit may sumpong ka na naman? Gusto ko kasi maglaro tas ayaw mo. Caleb, hindi ba't sabing mamayang hapon na? Tignan mo nga ang init-init sa labas. Sabi ni Katana at napahinga ng malalim. Kumuha ka na lang ng pagkain mo dun sa ref. Huwag ka muna magkasumpong at sumasakit ang ulo ko. Nagpunas ng luha si Caleb. Upo ka muna po. Kuha ko pagkain para di sumakit ulo mo. Natawa na lamang si Katana bago maupo. Masyadong moody ang anak niya ngayon. Sinasabayan ng emosyon niya. Nang makabalik si Caleb, ay may dala na itong makakain nila. Sinabayan na lang ni Katana na kumain ng kanyang anak. Gusto mong puntahan si Daddy sa underground? Opo. Pagkatapos itong kinakain natin, pupuntahan natin ang tatay mo. Inubos muna ng dalawa ang kanilang pagkain. Nang matapos silang kumain, ay agad na silang umalis para magtungo doon. Mami, pwede ba akong gumamit ng baril doon? Masyadong malakas ang impact ng totoong baril, kaya baka lumipad ka.
Water gun ka na lang muna. Big boy na kaya ako, may kapatid na nga ako eh. Saglit na napalingon si Katana sa anak. Alam mo? 3 buwang buntis si Katana. Kailan niya lang din naman nalaman at balak niya sanang sorpresahin ang kanyang mag-ama. Opo. Narinig po kita noong kausap mo yung doktor po. At saka, nakikita kitang umiinom ng vitamins. At talagang bantay sarado ako sa iyo ah. Kailan mo pa alam? Matagal na po. Di ko pa po sinasabi kay Daddy. Narinig ko po kasing gusto mo kaming i-surprise ni Daddy. Pero mukhang Daddy mo lang ang masusurpresa. Talagang gusto mo na ng kapatid ah. Sorry po, hindi na po ako magiging makulit. Okay lang yun. Hindi naman delikado kay mami ang pagiging makulit mo. Malakas kami ng kapatid mo. Nang makarating sa underground, ay bumaba ang mag-ina at dire-diretso sa loob. Boss Liit! Bati ni Nico sa batang lalaki at inapira nito. What's up, Katana? Si Kaitos. May meeting sa mga big boss. Hintayin niyo na lang siya sa office niya. Gusto ko na si Daddy. Best friend ko po yung mga big boss. Bago pa mapigilan ni Katana ang anak, nabuksan na nito ang office kung saan nagmi-meeting sila Kaitos at ang mga big boss. Mga pare koy! Bati ni Caleb sa mga kamiting ni Kaitos at nakipag-appear pa sa mga ito. Pasensya na sa istorbo. Okay lang, tapos na rin kami. Bukas yun na lang ako balitaan sa mga nangyayari. Tumango naman ang mga kamiting ni Kaitos. Nagpaalam muna ang mga ito kay Caleb bago sila tuluyang umalis. Daddy, miss na kita. Malambing na sabi ni Caleb at kumandong sa ama. Daddy, pasaway ako kanina kay mami pero okay na po kami. Sinumpong lang. Kaitos, parang gusto ko ng dalandan. Bilhan niyo nga ako. Sige. Sabi ni Kaitos at binuhat si Caleb. Hintayin mo lang kami dito, bibili lang kami. Tumangulang si Katana. Umalis ang mag-ama para maghanap ng dalandan. Si Katana naman ay dumiretso sa opisina ni Kaitos. Inayos niya yung sofa bed doon bago siya humiga. Halos kalahating oras naghintay si Katana bago dumating ang mag-ama. Tinabihan ni Caleb ang ina. Kumakain ito ng chocolate at may hawak pang mogu-mogu. Diabetes ka na talaga, konti na lang. Babayaan mo na, sabi ni Kaitos at tinabihan siya habang nagbabalat ng dalandan. Nag-usap kami na 1 month siyang walang matamis na pagkain kapag binilhan ko siya niyan. Sus, hindi mo rin matitiis yung anak mo. Tsaka nga pala, may good news pala ako. Sabihin mo na, Caleb. Buntis po si Mami. Magkakaroon na po ako ng kapatid. Totoo? Tanong ni Kaitos. Tumango si Katana. 3 months. Naramdaman ko yung signs ng pregnancy kaya nagpa-check up ako. At ayun, boom! May kapatid na ang uniko iho mong makulit. Do you want something to eat? Kahit ano bibilhin ko. Kalma! Ito lang namang dalandan ang gusto ko. Mami, gusto ko na makita si baby. Pero matagal pa po, 'di ba? Kasi kailangan pa maging big ang tummy mo parang kay Tita Janine. Opo. Sana babae. Excited na sabi ni Kaitos. I want a little girl. Gusto ko magbuhat ng baby girl. Gusto ko rin pang baby girl para paprotektahan ko siya. Baby girl din ang gusto ko. Para naman may girl power ako. I love you. Malambing na sabi ni Kaitos at niyakap siya sa bewang. Pangako, aalagaan ko kayo mabuti. Aalagaan kita mabuti. Lalo na ngayong buntis ka. Kaitos, kaya ko pa rin kumilos kahit buntis ako. Nung pinagbubuntis ko nga si Caleb, sumasayaw at nakikipaglaban pa ako eh. Huwag mo minamaliit ang asawa mong nagpabagsak ng Fuentes. I know that. Gusto ko lang mas safe ka. Magkakaroon tayo ng mas masaya pang pamilya. Basta ang gusto ko lang, maging ligtas ka palagi. Sabi ni Katana at hinalikan nito sa labi. Kaligtasan mo lang gusto ko, Kaitos. Baka mabaliw ako kapag nawala ka sa akin. Alam mo namang mahal na mahal kita. I love you more. I love you both. Sabad ni Caleb, pareho silang hinalikan sa pisngi. And I love you rin sa baby kapatid ko.
Natawa lang si Katana at mahigpit na niyakap ang kanyang mag-ama. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!